kung ano, dito lang kami sa area. Medyo masukal. Dito to sa Agusan mga kuha. Papunta sa Surigao. So, papunta tayo ng Manila. Dinaanan natin sa dito. So, nakita na dito is cave. So, titingnan natin kung anong talagang nakita nila. So, sa mga nakasubaybay dyan, no, papunta tayo ng Maynila. Tapos papunta tayo ng dadaanan tayo sa ano, sa Quezon, no. Tapos Manila, tapos papunta naman tayo ng Isabela. Tapos ang Isabela, punta natin ng Palawan. Tara. So ito mga kuha, no, pahiram ko ng ilaw. So ito mga kuha, no, ito yung nakita nila dito sa cave, no. Cave pala itong pupunta namin. So mayroong ari ng tao, malaki mga kuha, no. Kung sa Japan, ito yung sinasamba nila, sinasamba kita, ito di ba? Ano, ari ng tao mga kuha, no. So ayan yung itlog niya, ayan yung bitlog niya. Tapos ito yung titi niya, no. Ayan pa yung ulo, yung ulo, ayan, no. Tapos ayan yung bitlog niya, ayan. Ayan, no. So ang kahulugan nito mga kuha, kapag nakakita kayo ng ganito sa entrance ng cave, ibig sabihin meron ka pang papasukin. So, ano ba bang ginagawa ng ari ng tao kundi may papasukin talaga na kuweba, no. So wag maging masama ang utak dahil ito ay ginagawa na natin ng paraan kung paano siya maintindihan. So dito na side mga kuha, dito sa kabilang side, ayan. So ayan yung bitlog, ayan yung bitlog talaga, yun. Diba, bitlog talaga, bitlog na bitlog, no. Tapos yan yung ari niya, ayan yung ulo niya, may butas pa sa gitna ito, ayan, So bakit nga ba ang kahulugan nito ay mayroon ka pang papasukin? So dahil mga kakuha, dito sa dulo nito, ito ay mayroon pang papasok dito, ayan, So cave talaga ito. Marami na akong pinasok na cave, no? Pero ito ay pangkaraniwang cave lamang sa mga napasok ko pa. Pero ito ay ito ay tinakpan dun sa loob, no. Tingnan natin. So ayan mga kuha, no. Inilawan natin yung cellphone natin. Tingnan natin dun sa loob. Ayan, no. So laging tandaan kapag papasok kayo ng caves mga kakuha, lagi nakatingin lagi sa mga gilid, kasi may mga baka may sawa dyan na nakatago. Napansin nyo mo na. So ayan yung cave, no. So dito akala mo is siya, close na siya, close cave na siya. Papunta dito, no, close. Punta naman dito, o bumaba na itong cave, no. Yung stalactite ay nagpang-abot na, ayan, diba? So nabiyak niya na yung nagpang-abot na silang dalawa. So magiging parang tukod siya, parang gano'n, ayun, muntik na pang-abot, diba? Pag nagpang-abot yan, parang magiging poste na siya ng cave. So ang butas lumakwa ito, no. So pinipilit nilang takpan ito kasi nilagyan nila ng lupa dito, pero andun pa yung butas sa ilalim, masyado nga lang maiksi yung opening, ayun, lalim na, ayun. Natin ito, ayun, lalim, masyado nga lang
makipot para pasukin, no? Yun, oh. Pero may butas pa ito. Kung tatanggalin lang itong mga lupa na to dito, pababa doon, may butas pa yan. So sa paglukit ko kanina, mayroon kaming nalukit dito sa loob na to. Pero doon sa betlog, papakita ko yung scan namin doon. Yun ay isang mineral, no? Mineral lang sa doon. Kasi ang niisip nila baka may mababaw daw doon, pero walang mababaw doon, mga kakuha. Ito ay nasa cave talaga sa loob. So ang pagtrabaho nito, kailangan mo talaga linisin ito. Ito ang loob, no? So cave, mga kuha, oh. Cave. Ito stalagmite, mga kuha, oh. Ano? Matatalas yan. Pag tinamaan yung ulo mo dyan, matagal, pag nasugatan, matagal maghilom. Tapos mahapdi yan, mga kuha, ano? So ito namatay na, oh. Yung iba. So daanan talaga to. Itong nakaharang na to ay hinulog talaga dyan para maharang yung butas. So nagkaroon na rin na sila ng talas-talas sa taas. Baka pag dumating ang panahon ay magsara yan. Pero dahil mayroon pang entrance, nakita pa rin hanggang ngayon yung pinasukan nila. Ito, mga kuha. So sa adventure natin ngayon, medyo umulan kasi. Nahirapan tayo maglagad kanina. Baka mabasa yung gamit natin, no? So medyo nag-iingat tayo. Mabagal tayo maglagad kasi mababasa yung gamit, eh. Kasi mga ito lang yung nakita ko rito sa area nila. So ngayong mga buwan na to, ngayong mga araw na to, papunta tayo ng Maynila. Pero may dadaanan tayo ng Infanta, Quezon. Tapos pagdating natin ng Maynila, pupunta naman tayo ng Isabela. Pagkatapos ng sa Isabela, babalik tayo ng Maynila. So dadalawin muna natin yung mga ikot-ikot natin ng Manila, no? Tapos pupunta tayo ng Palawan. Pagkatapos ng Palawan, balik na Manila sa Batangas. Batangas naman to Romblon, no? So yun ang ikot ko ngayon. Pagkatapos ng Romblon, di ko alam kung saan ako babagsak, no? So lahat yun, ang Palawan ay utos yun. Itong dalawa, dinaanan ko lang ito. So tara. Ganito kahirap dito, paangat to. Pakuhain, no? Ito ba yung isa? Nagkakarga ng kupras. So madulas yung daan dahil mabato. So napatigil siya dyan dahil natumba. So ngayon, yun mga kung nandito tayo sa bus, kasasakay lang natin. So gabi, alas 12 ng gabi. So pupunta tayo ng Manila kasi pupunta tayo ng Infanta, Quezon. Mayroon tayo titignan doon, tapos mayroon din tayo titignan sa Isabela. Tapos noon Palawan tayo. No, sinubukan natin makakakuha na ikutin ang lugar na to kung pares-pares ba yung mga sign, no? Paras-paras ba yung mga ibig sabihin ng mga sign dyan sa simula ng Maguindanao, Davao, sa area na yan, no? Sa mga maging sa Mindanao, papuntang Visayas, papuntang Luzon, Palawan, hanggang sa dulo ng no? Sa Palawan, sa Balabac, tapos pabalik ng Maynila, Romblon. So ikutin natin yan, mga kwa. Ikutin natin yan. Ngayong mga buwan kasi, kaya biglaan yung decision ko na ikutin ito. Kasi maganda siguro adventure
na makita yung iba din mga lugar. So ang mahirap dito sa bus mga kuha, yung tulog mo nakatagilid ka. Medyo medyo nga lang medyo masikip talaga pag bus. So 2 araw ang biyahe. Galing ako ng Surigao, Luzon, no? Surigao sa San Franz, galing ako ng San Franz, no? Galing akong Davao, ito San Franz, bis na babalik ako ng Mindanao, so pumunta ako ng Maynila. So sinubukan natin, ang pamasahe ng mga kuha ay nasa 2,900 kasama na yung barko. Doon ka na ibababa sa kung gusto mong bababa dyan sa Maynila, no? So ito papuntang Cubao ito, pero bababa ako kasi doon sa Quezon, no? So pagkatapos noon mag-Manila na tayo, tapos mag-Isabela na malalayo yung biyahe natin, no? So try natin makakuha na makita rin yung ibang lugar, no? So ginagawa ko to para makikot-ikot. Sino ko tulog muna tayo, bukas ng umaga kita-kita tayo. So medyo maingay na yung bus, pasensya na kayo.